Dream House of my Ate Bibs Yero. Hello po sa lahat, welcome back sa ating YouTube channel, OFW Simple House Vlog. Itong bahay ni ate ay pinagawa noong year 2016. Step by step din po ang papagawa ng kanyang bahay. Lot size 23 by 20 meter, 460 square meter. Kontrata po ang pagpapagawa ng bakod ng bahay ni ate. Gumamit po sila ng 12mm na bakal para po sa poste para mas matibay. 5 patong na hollow block ang ginawa sa bakod ng bahay ni ate. 2 patong na hollow block ang nakabaon sa lupa. At 3 patong naman na hollow block mula sa lupa papuntang taas. Ito po ang sinadjust ko kay ate. Ginawa lang po namin na 3 patong na hollow block mula po sa lupa para at least po makita ang buong bahay pag matapos na po ang bakod o ang fence. Iba naman po ang suggestion ng mason. Sabi niya magdagdag pa daw ng 2 patong na hollow block bago maglagay ng design. Pero ganun pa man, masusunod pa rin ang may-ari ng bahay, kaya nasunod po ang gusto namin na 3 patong lang po na hollow block mula po sa lupa. Sinimulan na rin nila na gumawa ng bakod dito sa left side area. Bumili po kami dito ng 2x3 at saka 2x2 na square tube para magawa ng sample ang design ng bakod. Ito po ang sample design ng 2x2 at saka 2x3 na square tube. Nagsuggest po ako ulit kay ate na liitan ang size ng mga square tube, gawing 1x1 para mas maganda. Nag-start na rin sila mag-file ng hollow block ng bakod na nasa left side area. Itong lote ni ate ay hindi po almost flat. Medyo mataas po konti ang lupa na nasa left side at saka mababa naman konti po ang nasa right side. Nag-start naman sila magbungkal para po sa bakod ng backside area. Ito na po ang mga bakal na square tube na 1x1 at may kapal po ito na 1.5 mm.
Nag-another suggestion naman po ako kay ate na gawin pong full hollow block ang bakod ng backside area at saka right side area para medyo po makatipid. Dahil paggawan po ng square tube design, ang lahat ng side ng bakod ng bahay ay mas malaki po ang maigasto, kaya mas minabuti po namin na gawin pong full hollow block ang backside area at saka right side area nito. Gumawa na rin sila ng sample design ng 1x1 na square tube. At ito na po ang sample design ng 1x1 na square tube. Mas maganda na po tingnan. Mas makikita po ang buong bahay pag nasa labas. Nagsimula na rin sila magbongkal para po sa bakod ng right side area. Ito po ang view ng bahay sa backside area. Ng poste para po sa bakod ng harapan ng bahay. Dito po na area ang mayroon pong square tube design, ang harapan ng bahay at saka sa left side area. Ito po ang aming mabutihing nanay, Sunday, kaya napahinga po ang mga trabahador at si nanay naman ay pumunta sa bukid. Kumuha sila ng shell sa ilog. Si nanay po ang nagmanage ng lahat sa pagpapagawa, siya po ang humahawak ng pera. Ganon din po ako pag magpagawa ako ng bahay, si nanay rin ang nagmanage sa pagpapagawa ko ng bahay. Kami po ay laki sa hirap, kumbaga isang kahig, isang tuka. Ang tatay at nanay ko po ay magbubukid at 10 po kaming magkakapatid. Maaga pa po namatay ang aming tatay sa edad na 45 years old. Kaya ganun lamang po ang papasalamat namin kay nanay dahil pinalaki po kaming mabuti at maayos. Bago po ako nag-abroad noong year 2013, kasama ko pa si nanay na mag-ani ng palay para po may makain po kami at may pangbili ng ulam. Gumawa na rin po sila dito ng poste para po sa main gate. Malaki po ang poste na ginawa nila.
Nag-start na rin sila mag-finishing o plastering ng bakod. Ito na po ang design ng square tube na 1x1. Si ate po mismo ang nagpadisenyo sa welder nito. Nilagyan na rin ng pintura ng bunso naming kapatid ang mga bakal para hindi po kakalawangin. Sa nakapagsubaybay po sa pinapagawa kong bahay, ito po ang mga konkretong maliliit na poste. Yan po ang dinala ko doon. Binili ko po yan kay ate sa murang halaga. At bumili na rin po ako ng cyclone wire para malagyan ko po ng bakod ang aking mismong bahay. Ito na po ang final na simpleng design ng square tube na 1x1. Kahit papano maganda naman po ang kinalabasan at mas mura po ito kaysa sa 2x2 na square tube o 2x3. Ginawa po naming 1x1 para mas maaliwalas tingnan sa labas ang bahay at makamura din po para po doon sa presyo ng square tube. Bawat poste po nito ay mayroon pong orange pipe. Nakaabang po yan para po sa electricity ng ilaw. Dahil yan po ang gusto ni ate. Gusto niya na palagyan ng ilaw bawat poste ng kanyang bakod. At ito naman po ang mga materyales para po sa main gate. Ginagawa na rin po ang main gate. Gumamit po sila dito ng square tube na 2x3 at saka 2x4. Kaya hindi po nasayang yung unang binili na square tube dahil ginamit po ito sa main gate.
Ito po ang design para po sa pinakatuktok ng poste ng bakod. Ito po ang maliit na gate, naka-attach po ito sa main gate. Ito na po ang final na simpleng bakod ng bahay ni ate. Mega love shoutout po pala sa lahat, lalo na sa mga tagapagsubaybay at sumusuporta sa ating YouTube channel. Mega love shoutout to Ma'am Define Favor, to Sir Gilbert PH TV, mega love shoutout po sir. Mega love shoutout to Sir Morse TV, and to Sir Nelson Oranza. Ito po ang lahat ng mga materialis na nagamit sa pag-file ng hollow block ng bakod at sa paggawa ng square tube design. Nakakahalaga po ng 130,580 pesos. 40% po ang labor cost nito, kaya ito po ang kinalabasan. Nagbayad si ate ng 52,232 pesos sa labor nito. Bumili pa po si ate ng additional materials tulad na lang ng cement para sa pag-finishing ng bakod ng kanyang bahay. Nabanggit ko na rin po kanina sa gitna ng ating video na ang pag-finishing ng bakod ng bahay ay per square meter at per linear meter ang bawat kanto nito. Ganon din po sa molding, iba din ang labor cost. Yan po ang makikita nyo na nasa tuktok ng poste. Yan po ang tinatawag na molding. At para naman po sa main gate, bumili ulit si ate ng additional materials na square tube. At nagbayad siya sa halagang 6,000 pesos sa paggawa nito.
Sa pagpapagawa po ng bakod ng bahay ni ate, nakakahalaga po ito ng 243,140 pesos. Medyo malaki po ang naging labor cost dahil po yon sa pag-finishing ng bakod per square meter po at saka per linear meter naman ang sa poste at ganun din po sa molding per piece ang labor nito. Ang sukat ng lote na ito ay 20 by 23 meter, 460 square meter. Kung gusto nyo po mapagawa ng bakod ng inyong bahay at gaya po nito ang mga materyales na gagamitin, nakadepende po yan sa sukat ng inyong lote. Kung ang lote nyo po ay 200 square meter, aabot rin po kayo ng 120,000 pesos. Mataas po ang ating video, umabot po tayo ng 40 minutes, kaya lubos po akong napapasalamat sa iyo, ma'am or sir, dahil nakarating po kayo sa dulo ng ating video. God bless po and more power. Thank you so much mga ka-OFW. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe na sa Randy Yero YouTube channel. Please don't forget to hit bell button for our latest updates.